Ito ang magandang paliwanag tungkol sa OFW pension na sinusulong ni Senator Erwin Tulfo. Dahil maraming mga OFW ang umaasa pero hindi ito naiintindihan. At akala nila ay libre. Pero totoo naman na mag-share ang gobyerno ng kalahati sa hulog, pero kailangan nyo rin mag-contribute hanggang 15 years at makakakuha lang kayo ng OFW pension kapag tungtong nyo ng 60 years old. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kung 15 years na sa abroad or 30 years at mag-for good na, may makukuha bang OFW pension or kasama ba sila sa OFW pension? Ang sagot guys ay hindi. Hindi yan kasali at hindi yan counted dahil ang makakakuha lang ng OFW pension ay ang naghulog sa loob ng 15 years. May menopause ka na sa abroad, dyan ka pa magsisimula mag-pension. Pero ito ha, hindi ka magkaka-pension kung hindi ka magko-contribute. Magsisimula lang yan ang pension mo the moment po yan makapag 15 years ka sa contribution mo at umabot ka sa 60 years old. Yung sinasabi ko na mag-menopause ka muna. Ngayon kung nagtatrabaho ka na, 15 years ka na sa abroad, wala pa po yan, hindi po yan counted. Kahit 30 years ka na ngayon, hindi po yan counted. Hindi ka nun entitled sa tinatawag po nating pension. Pag nagsimula na maging batas ang ginagawa ni Tulfo, dyan ka pa magsisimula din magbayad at may contribution ang gobyerno. Ang tawag po dyan, government share, at the same time, ikaw din magsishare ka 50-50. Hindi ibig sabihin na wala kang contribution, tatanggap ka lang. Tandaan po ulit, mag-contribute ka muna bago ka magkaroon ng pension at aabot ka pa ng 60. Gets nyo? Okay lang? Mahirap, di ba? Wala pong katotohanan po ang inyong manakita or mismo dito sa pinapalabas na libre po yung pension, na wala pong contribution. Wala pong katotohanan, it's a fake news po yan. At higit sa lahat po dyan, wala pong pension na magaganap kung hindi tayo mag-contribute mga OFWs. Ganun lang po. You will be submitting 10 bills on your first day, and one of your campaign promises that if you are able to fulfill could actually be a landmark law. This would make a difference. You are actually pushing to institutionalize a pension system for OFWs, right? Exactly. Ama kayo doon. Kasi OFW yan ng 10 taon, 20 taon, totoo yan. That you said would be separate from the SSS. So right. Yung OFWs may sarili siyang pension fund. How would you do it? Because pag ganon, there has to be a system involved na yung OFW maghuhulog buwan-buwan. Exactly. Okay. Kasi Ms. Karen, experience namin dito sa Action Center namin sa Quezon City, matatanda na. Tapos sabi ko, nag-OFW ho kayo, di ba? Oo, kasi pinaaral ko yung anak ko eh. Kaso hindi nakatapos, nag-asawa ka agad. Inuna ko ho yung tirahan namin. Kaya ngayon, naghihingi ng AX dito sa opisina. Yun, ayuda. Pinapadala namin sa DSWD dahil walang pampagamot. That is the problem. Pero kung aside sa Social Security, meron siya nakukut-kut, meron siya kahit papano na natatanggap na 10,000 o 15,000. Depende sa kanyang contribution. Happy tayo. Maglalagay ang gobyerno, magko-contribute ka rin. Depende sa SS din. Yeah, actually, Senator-elect Erwin, that would be... Pero ako sa personal kong opinion, mas may tiwala pa rin ako sa SSS. Dahil etong bagong gagawin nila ay pro nito sa korupsyon na pwedeng ibulsa ng mga politiko. Dahil ang SSS ay subok na at talagang maaasahan. Kung may kakilala o kapamilya kayong nagpe-pension sa SSS, ay masasabi nyo yan. Pero mas maigi sana gawin ng gobyerno ay ipashoulder sa mga employer ang paghuhulog ng SSS ng mga OFW. Yung mga baguhang OFW na pupunta pa lang sa ibang bansa, ay pahulugan na ang 2 years contribution sa SSS at yung magre-renew yung mga OFW sa kanilang employer. Dahil guys, gasino lang naman ang 2 years contribution sa SSS sa mga employer. Dahil mas mapapamahal pa nga sila kung yearly or kada tapos ng kontrata ay kukuha sila ng panibagong katulong.